papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si Santo Domingo, Pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang mamuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na sila kailangan turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat hamak, ang makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain,
Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagdaligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinusunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na dapat karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, nadaig ang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kaniyang mga alagad na huwag sabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay.
Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayas ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Naglakbay si Jesus kasama ng kaniyang mga alagad sa isang malayong lugar. Yun nga po sa may Cesarea ng Filipos. Parang boundary na siya ng Israel at papuntang Palestina. Ganun pa man sa kanilang paglalakbay, marami pa yang nangyari bago sila makarating doon sa kanilang pinuntahan. Marami pang himalang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng kaniyang mga alagad. In fact, 3 yan na mga himala na magdadala doon sa kwento ng Ebanghelyo. Siguro sa mga susunod na araw, ating madidiscover kung ano yung himalang iyon na ginawa ni Jesus. Pag-usapan muna natin ang Ebanghelyo ngayon. Ang Ebanghelyo kung saan ipinakilala ni Jesus kung sino siya, kung saan kaniyang ibinigay ang susi ng kalangitan kay Simon Pedro at binigyan ng kapangyarihan, ginawang leader ng kaniyang mga piniling mga alagad. Pero hindi po ito ang punto ng Ebanghelyong ating napakinggan. Unang bahagi ay ang sino ako. Dahil kasama na nila si Jesus sa maraming pagkakataon, sinubok marahil ni Jesus kung gaano siya kakilala ng 12 ito. Minsan baka nasa isip din ni Jesus na baka kaya lang sumasama sa akin to dahil ako ay naghihimala, katulad ng pagpaparami ng tinapay. Ganun pa man sa kaniyang kaisipan, marahil gusto niyang tingnan kung ano ang nasa puso ng 12 ito. Kaya nga sa Ingles, ang tanong ay, who do you think I am? Sa tingin ninyo, sino ako ayon sa iba? Kaya naghanap si Jesus o nag-solicit ng ano ba ang tingin ng tao sa akin? Kayo ang nakakasaksi, kayo ang nakaririnig. Ano ang tingin ng tao sa akin? Kaya nga tinawag siya na propeta, si Juan Bautista, si Elias, si Jeremiah, or isang propeta. Dahil sa panahon nila, talaga namang nagpapadala ang Diyos ng mga propeta upang magsalita sa kaniyang ngalan. Kaya nung nalaman ni Jesus na ito ang tingin ng tao sa kaniya, si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, bumaling siya sa 12. Kayo naman, ano ang tingin ninyo at sino ako sa inyo? Ang nakasagot lamang ay si Simon Pedro. Ikaw po ang anak ng Diyos at ikaw po ang Diyos na buhay. Kaya marahil sa pagkamangha ni Jesus, sa pagsaksi ni Pedro, siya ay binigyan ng kapangyarihan. Pero sa istorya ng tao, palagi nating naririnig, lalo na yung sikat na kanta na How Night the Fast Changes. Yung napakadaling magbago ng kaisipan ng tao. Ang bilis. Kumbaga parang sa isang iglap,
nababago ng kaniyang emosyon, nababago ng kaniyang pagkatakot, nababago ng walang malinaw na kapupuntahan. Fear paralyzes everyone. Kapag tayo'y natatakot, nawawala ang ating matinong kaisipan. Kaya nga po ang mga taong takot, hindi nakapag-iisip ng tama. Kaya ganito na lamang ang pakiramdam ni Simon Pedro nang kaniyang sinabi kay Jesus na hindi mangyayari dapat sa iyo ang iyong sinasabi. Hindi ka dapat mamatay. Hindi ka dapat parusahan ng matatanda ng bayan, ng saserdote at mga eskriba. Hindi dapat ito mangyari sa iyo. God forbid. Kaya nga muling binalikan, mula sa pagtatalaga at pagsasabi ni Jesus na ikaw ay binigyan ng inspirasyon ng Diyos Ama upang sabihin mo ang mga bagay na iyan, sa kaduluhan, sinabi naman niyang, lumayas ka, Satanas. Ang bilis ng pangyayari. Bakit? Dahil hindi na kaisipan ng Diyos ang nakay Pedro. Ito na ay kaisipan ng tao. Ito na ay ang pagbubunsod ng maling landas na dapat patunguhan ni Jesus. Nung sinabi niyang ito ang mangyayari sa kaniya, pagbalik nila ng Jerusalem, hindi ito matanggap ni Simon Pedro. Dahil hindi paganap, dahil hindi papuspos ng Espiritu ng Diyos ang pagkatao ni Pedro. Saan ako pumapanig sa Ebanghelyo ngayon? Nasaan ang aking pagkilala kay Jesus? Tanggap ko ba ang nangyari sa Kaniya? Tanggap ko ba na kailangan siyang mamatay at ipako sa krus upang matubos ang sala ng tao? Tanggap ko ba na ako bilang sumasampalataya sa Kaniya ay paiba-iba rin ng iniisip ayon sa aking emosyon at pagkatao? Tanggap ko ba na ipinakilala niyang siya ang Kristo, ang magtutubos sa kasalanan ng mundo? Saan kayo pumapanig? Saan tayo pumapanig? Kung tanggap natin si Jesus na ito ang kaniyang pinagdaanan upang magkaroon ng tagumpay, tanggap ko rin ba sa sarili ko na meron din akong sariling Jerusalem na pagdadaanan? Tanggap ko rin ba na meron akong sariling krus na dapat buhatin? Tanggap ko din ba na sa dulo ng aking buhay, ako rin ay ipapako at mamamatay sa krus na inilaan para sa atin? Ito ang takbo ng ating pananampalataya. Hindi natin matatanggap ang pagkabuhay at kaluwalhatian ni Kristo kung mismo tayo bilang Kristiyano ay hindi kayang yakapin at pasanin ang sarili nating krus at ayaw nating pumunta sa sarili nating Jerusalem, ang lugar kung saan tayo ipapako at papatayin.
Sino si Kristo sa inyo? Sino si Jesus sa ating buhay? Baka akala natin, siya lamang ang tagabigay ng solusyon sa ating problema. Baka akala natin, kada luhod at dasal natin ay matatapos at bibigyan agad ng solusyon ang ating problema. Hindi po. Mayroon tayong partisipasyon, mayroon tayong bahagi sa krus ni Kristo sa ating buhay. Kaya katulad po ni Simon Pedro, tayo rin ay natatakot, tayo rin ay nababahala, tayo rin ay hindi tiyak ang bukas. Pero sa kabila ng kaniyang takot, sa kabila ng kaniyang pagiging isang taong bigla-biglang nagpapalit ng kaisipan, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pag-asa ng bukas. Doon tayo kakapit sa pag-asang ibinibigay ng Diyos na sa bawat paghihirap mayroong kaluwalhatian, na sa bawat pagsubok lilipas at matatapos at mapapalitan ng ligaya ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at matatanda, naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Amang pinagmumula ng lahat ng karunungan, ipinagkatiwala ng iyong anak ang kaniyang kapangyarihan sa simbahan. Habang iniaalay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aking alay sa'yo, Panginoon. Ang
ng isang sapalaran. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga ihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
dalisay, likhain mo sa akin, sandiwang matanda, sa puso ko'y ihain, sa piling mo, sa pina ako'y lapit. Diwa mong banal, wag mong ipagkain. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Tulong ng puso ko. Announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kaniyang pangangaral at naway matulungan ng kaniyang pagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag
Isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.